Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our benefactors, partners, donors. Bless them, inspire them, protect them, Father, for their faithfulness and loyalty to this ministry. Bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, TV Cable by Radio by Bohol Cable TV Valencia, and all our Bantay radio stations, our satellite ministry CCTN. Bless all our different hookups and different radio stations and cable stations. Bless all our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Altam, and the closest people in my heart who work with me at the back of this camera. Panalangin ni Amahan. As I pray, Father, na imong binisyonan, panalanginan ng tanan nga nag-abli sa lang radio set, TV set, nagsunod sa internet ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. As I claim and declare, Father, for more miracles, healing, abundance, prosperity, favor, surprises, open those privileges to come to each one of us. As I claim and declare also for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hate and satisfies, worries, all our sins deserve, Father, and please heal us one by one. Labi na sakit sa utok, ulo, matalong baba, liw kasing-kasing sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bukog, sa panin, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, sakit sa pancreas, sa abdo, those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases, please, Father, heal us. Heal us. Redeem us into good health. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, Chofilo Camumot, Pula Anthony, San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, Padre Pio San Blas, Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Jesus, Jose Marascriba, Thomas de Agustin, Pedro Apostol, mga Apostoles, Mercangeles, please breed us, protect us, pray for us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan kapitulo 6 52 ngadto og 59. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsa man ining tawhana paghatag kanato sang unod aron kanon nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultian ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom siyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa kong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod mao ang matuod nga pagkaon ng akong dugo, mang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa kong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin din ni kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan nga nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong makatigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo sa didto sa sinaguga sa Capernaum. Today we are remembering Saint Hilary, Bishop of Arras, France, who was known for ransoming captives. He became embroiled in controversies with Pope Saint Leo I the Great, but reconciled, and sanctity brought him great veneration. Nagpamalandong ko sa kinabuhi sa santo nga itong gihandong, si Saint Hilary had a conflict
with Pope Leo the Great. But later on, both of them reconciled. Parehaman silang mga alagad sa Ginoo. Ug dili ko nakapamalandong nga kung naa kay mga conflicts to any servant of God, it does not mean that you have no chance anymore to be a saint, to be recognized. Ako ning gisulti ninyo kay ako mismo ay experience nga natay mga ginagmayng conflicts sa ubang mga alagad, pero deep inside sung kasing-kasing I forgive already, then I avoid already to add more fires. That's the reason why I keep quiet every now and then. Una usay makapamulandong ka ba nga normal ba ka, no? Kung alagad ka, posibleng na kay mga conflicts, misunderstanding sa uban sab nga mga alagad. The answer is yes. Like Saint Hilary, doon na say conflict sa Lupapa during his time, pero pagdagos mga panahon nagkauli sila. Both of them became saints, Saint Hilary and Saint Leo the Great sa kapapa. Ang lindot sab niini nga kapamalandungan, nagreconcile sila, nagiuli, nagbalikay sa ilang maayong pagtinagdanay. You know what? I heard this, that there are people really in our society nga matud pa nila bahala ug mga matay basta di sila magtingog hantod sa ilang lubnganan. Abi gali nako ug kana drama lang og salida. But you know what? I heard some people saying like that. Na di daw sila mag-uli ay magkinaunsa ang dagan sa kalibutan. You know what? One of the reasons why ang tao dili magkayuliay sa ilang mga conflicts, grievances, tungod sa pride, garbo, mao ang pinaka-main reason, ego. 1 Peter 5:5 upward, kontra sa Ginoo ning mga garbuso, apan maluoy sa mga tao nga kamao magpaubos sa ilang kaugalingon. Mao nang, this is my principle, kung magdumot ka, you are hurting yourself also. You are just refreshing the wounds every time nga mubati ka o pagdumot. Mao nang akong napamalandungan ug ako yung na-discover ang kinabuhi sa tao. Nakasagaran yun nga na pagdumot, di yun mo prosper. Mura sa turtle uwon nga naglakaw, nga hinay kaayo ang iyang progress. Mga anak nagdumot sa ginikanan, mga bana nagdumot sa asawa, asawa nagdumot sa bana, or anyone. You know what? One time, a certain woman chatted me. Ingon siya, Edsel, move on. Past is past. Tingali sa akong mga kanhiba nga kapanahunan. Abi niya nagdumot ko sa iya ha. Wa na lang ko mo reply, wa sa pipaki. Kay deep inside so kung kasing-kasing wala man ko magdumot. Normal man na, ulitaw ka, pwedeng ikaw masakitan, pwede ikaw makapasakit. Normal na. Then in my journey, while serving you people of God, I experienced different pains, heartaches. Pero limpyo akong konsensya nga, dugay ako nakapasaylo sa mga tao nga naghimo niini. Kay nakakita ko, pag magdumot gali ka, di ka makireconcile sa mga tao sa imong palibot, di ka mag-usuwag, you will not prosper in your journey in life. And another principle ako nga gigunitan, di lang kay di ka masinso, kay mura kag kanang turtul ba nga hinay kayo, gibugatan kas imong
gibit-bit nga shell or kanang kasko bas turtle, ingana pag magdumot ka. Kini magong pagdumot, kundi ka makareconcile, you know what corrupts inner joy. Ang kalipay nimo mawagtang, kay sige kasilag matagadlaw, imong adlaw ay lami kay nagdumot man ka. It corrupts inner peace, inner harmony. And I agree with this belief that the real treasure on this earth is not money, but peace within, happiness, harmony. Muna bulahan ka kung na kay peace within, harmony within, himaw ng tilod ka bahandi nining kalibutana. Na iba nagkwarta bahandi pero may kalinaw sulod. That's the reason why they're committed suicide, and some of them ruin their lives with vices and any illegal drugs, whatever, that destroys them. Di ka mo prosper pag magdumot ka. Di ka magmalinawon, magmalipayon pag magdumot ka. Nya, di apay prinsipyo nako. Pag di ka makareconcile sa imong kaaway o sa anyone nga doon na kay conflict, ang unsay damage na yan na create sa imong kinabuhi, maura ang imong matagamtaman until your last breath. Pero makireconcile ka, ang iyang kabuutan kaayo, kay kanang kaaway nato, naman gini kabuutan, naman gini kaayo, naman sila gitago nga bertud ba, natural na sa tao, because God created all of us. Psalm 139 verse 13, ang Diyos mismo mo'y gaumol sa matag-usa ka nato. Because of that, may kabuutan ang matag-usa. Bisan pas pananaw nato, dautan kayo na, pero na may kabuutan sulod sa iya. You know what, mother people, kung di ka makig-reconcile, di ka makig-uli, di ka makig-higala aning mga tawhana, nga imong kaaway, di ka bikil, di ka katilaw sa ilang kabuutan, di ka katilaw sa ilang kaayo, di ka katilaw sa ilang posibleng mahimo nga maayo toward you. Therefore, I advise all of you to have a reconciliation with anyone. This is my principle in life. As I go on in my maturity, I don't want to argue anyone. I don't want to have a conflict. I don't want to have a discussion. I don't want to prove something. Sa una kay nga na mga weakness, pag nagri ko gustong probahan ako, karon I keep quiet. Tingali mo ito yung paniwala, panindigan, so be it. Niya, akong prinsipyo ron, everyone is my friend because friendship matters. Labi na kay nagwali ko, niya, nagigusyo, kinanglang higala ni mutanan. Kung ako, deep inside, wako'y kontra. O gina akong barugan, wako'y kontra. Pero na makigkontra na ako, ano ko mahimo na? Ilan ang desisyon sa kinabuhi, ang importante, dili man kumupatol nila. Muna nang, until this time, no one can prove that I argued anyone or else I quarreled anyone now. Wala. Kay ako man ang gi-practice nga magilom na lang na di kumupatol pag na manglibak nato, masuko nato, or else na ay mga taong manaway nato, mamantay nato, normal man na as we go in our journey. Ngano, tungod kay nindot kaayo pagwa kay kaaway, nindot kaayo pagwa kay kontra, nindot kaayo pag lami ang dagan sa imong kasing-kasing. Before, when I walk, when I go somewhere, I had bodyguards sa una. Magdako mga alalay nato because there are many people na mo voluntaryo, Mr. Brother, can be with you, will be with you. Pwede ba uban minimo asa ka kay bantayan ka namo inyag ni masuko nimo. That's my life before, but when I realize kung ano madlok man ko na may Ginoo, 71 is our protector, then naka-realize po ko nga wa man ko'y kontra. Ha? Wa say mga tao nga akong gituang magpasipala sa kuha. I am positive looking to that. In fact, when we had our project at Malbog, you know what? Tanang materials namo diha dapis kasada gibat ayra gipangbutang, and some people and our workers told me, "Sa Brad, tingali kawato ni. Ingko sukad ka nagtuko dinay, nagsugod dinay atong project."
bisag usa ka buok material wa gyud ko'y nakita nga nawagtang. Di ako pamalandong ba nga tingali because they know nga it is mine. Musta kabrad na di nato nahilabtan sa mga kawatan ba tingali una na di ta malabot ng brad kiluoy. Kabayo kay bisa ng mga daw kasing-kasing, let's put into this point nga mga kawatan ba, mga robbers or kinsa diya, ako maguna silang higala wala ko kontra. Nindot kayo ang kinabuhi pag wa kay kontra. Nindot ang kinabuhi pag ang imong gikontra mag-reconcile mo. Nindot kayo ang imong panaw ning kinabuhi kung tanan amigo nimo. That's what I experience. Munang wa mo ko'y kadlukan to mo ko'y kontra. Why I'm talking about this because our Saint Senelari reconciled with Pope Leo the Great, and both of them became saints. Senelari and with Saint Leo the Great, yan po nasama ninyo, nag-reconcile mo sa inyong grievances, conflicts, sa inyong pagkatao. Kabangi na kami po manundog ninyo sa kinsay mong kaaway, kabangi, mga tao nga doon na may conflicts, grievances, ma-reconcile me. Pray for our healing, endurance, famous prosperity, renewal. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our line for today, consistency in doing a certain thing leads you to approval of the people. Bisag unsa kanindot imong gibuhat pag di ka consistent, people will not approve you, people will not affirm you, people will not applause you. Bisag unsa nakadako kung di ka consistent. Pero once consistent ka in doing a certain thing, you know what, mahibulong ka. Ngano tong mga tao nga opposers nimo, opposing you, opponents nimo, someday somehow may bulong ka. They join with you, they like you, they applause you, they clap their hands, they approve you. Why? These people are convinced na tinuod ng imong gibuhat because one of the elements about faithfulness in doing a certain thing is consistency. One of the elements na faithful ka sa imong gibuhat kung consistent ka. I am preaching the gospel of Jesus Christ for 18 years already. Nga na ako'y mga tao kanadto nga niupos ako. Kita ko ana when I was in Alicia and even here in Agna or in somewhere. But believe me, these people are now approving me or else are now believing on what I am speaking every day. What's the ground? What's the reasons? Nganong ingana ng ilang reaction toward to what I am doing? They show my consistency. And I'm sure all of you see it. How consistent am I in doing these things, proclaiming the gospel, serving God, helping you people every day as your coach, mentor, as your little servant in delivering the gospel of Jesus Christ. Muna nga ako nakita ba? Nga ang mga tao, pag abot sa panahon, mamay gingon ni John Maxwell, a great author, momentum, tingala ka, timatawanan nga nagilum, kalit nagsuporta nimo. And that's what I am believing, that's what I am praying, that's what I am waiting, that the days na mabot ang momentum, it will happen soon. Nakili mga tao nga nagilum ra ba? Pero deep inside the eye, they're approving for what we have done, for what we are doing. People, I need to tell you this. Kung na mo'y gibuhat, be consistent, be persistent. Ipakita kung asawa ka, nimbawang ka, nangalagad ka, your husband is opposing you every day. Be consistent. Someday somehow, your husband will approve you and in fact, will join you, will come with you. Or else, ikaw, husband, nakigibuhat, maayo, ay mo bagang charitable works niya kining asawa, kay mao may kontrabida sa buhay, kay matod panila kung ang asawa, dili daw musukol sa bana, aan mag-maid, or katabang, kay nabay katabang musukol amo, wa man, nagsara. Mao nay
konseptos mga asawa. Pero kabalo mo mga husbands, my dear husbands, inyong mga asawa, mag-convince na ninyo kadugayan. Like us, with Alma, we have also little arguments before, not now. Kay lahi ko advocacy, lahi po sa mga prinsipyo, but we came to a certain point of our journey as a couple, na namin mga point na nagkasinabot namin. Isinagrespetuanay sa unsay mga plano. Ako kay daga makikog plano. Hopefully, it will happen in the near days to come kung tagaan pa kog lugwais Ginoo to live on this planet Earth. You know what, my dear people, imong asawa, makonvince lang din mo ba na pag consistent kas imong gibuhat ka maayo. Ako mong nakita, bisan gali ang judicial killing role, usay, hilom na lang ta. Kaya mura, liuyo na ta, tama na, bisan mali. Kaya bisan mali lagi, basta pirmihon. Makaingon ta nga, sagira, kapoy tigsupa ka na, uyo na lang ta na. Right, kita makuha na sa society nga na yung mga di maayo, pero may bulong ka, mura na normal ba? Di na ka muriat, di na ka mo komentaryo, wa na. Kay, tanaw ni mo, uyo na lang kuha na. How much more kung maayo? Maghimo kag maayo. Nga na rin bang prinsipyo sa negosyo? Kung negosyante ka, dali ka ma-discourage, mo quit ka. You know what? In our journey, hindi mo nga itong negosyo, step by step, wa na ako nagisabay. We have our business nga 2 years. We have our business nga 1 year, almost. Natay business nga 3 years. Wa na ako gisabay. Ibali every year, ang Ginoo naghatag na ako opportunity to establish a certain thing. Unya, kung dali pa ko ma-discourage, dugar na ako ng ipangbuhi, ana. Nga no, there are many times nga di mo earn og profits ang atong negosyo. Kanang break-even ba sa principle sa business? Igo na ka makasweldo, huwag kay ganansya for your personal necessities. That's what I experience. Pero ako, nagtuuman na consistency in handling our business leads to your approval nga moabot ang adlaw panaw makasabot mo brother, suportaan nato imong negosyo kay kita mi nga tinuod din nga negosyo ka kaya imong yung transition ay tabo ba nga pila ka tuig nagwali ko sa ebanghelyo nya kalit kog invest kalit kog divert sa akong atensyon na negosyo ko. You know what, some people wa pa ka move on. Why? Na-surprise sila, na-shock sila nga unsa man nagwali nga negosyante naman. Pero ang uban, lipay sad, pakpak sila sa brother. Very good. Sakto yung mga ibuhat. Consistency. Walang, akong pangutanan ni mo, na ba kayo gibuhat nga di ka consistent? You feel, napakyas ka kung di ka consistent. Pero believe me, even other people see you as a defeated one for what you have done, but your consistency will lead you to your victory. People of the living God, thank you for joining us. Present giver, salamat. Bibi Mando Lixunis, Bibing Dako lang Gyapon doos mga question. And Ortiz Joy Roel Mid-Section, thank you. Dolka Ginger and Jessica, thank you. And also Nunez Bayhon sa atong isdaan. I need to say thank you to these people tungod sa mga pabor nila always. Nilumdum sa ko Ricafort family na sigig sunod nato. Thank you also na tibil sa Onya of Duero mag-idani with Rinaldo Joy Galintes, one of the pillars. Speaking of pillars, usas mga haligi nining atong ministeryo, meaning sila mao nagbuhi nining atong ministeryo. Thank you also Renato Dudong Lukring Baybay, inahan nila Sinay Maria Kagampang ubas mga mukuyo bahib. Kumusta? Toraba Sisters of Lucagna, Daboy Vincent Manuel Tercia Nursing Lido o Pangdan. Salamat Daboy. And also Polinar Galindes, Kagad Edgar Gapuno, Espiritu Family, Liao Sobilio, Severina Abuseo, Cristina Salarda, Pinilica Abuseo, Primo de Taipa, Grupo ni Adilimit, the President of the Disabled People of Garcia. Adilimit, pagpalain ka for your efforts. Huwag ni siya magbago. Soldado ni siya siyang asosasyon karon run by the DSWD, pero
She serves continuously. Unang taga Garcia, salamat. If you want to help our outreach and feeding sa GD Kaligan Foundation or else this ministry, it is easy for you to find at the limit. She has an office. I don't know where it is exactly located, but at the center of Garcia. Fine. Where is the disabled office? Kay adto ninyo may mama at sa the limit if you want to help us. Also, thank you, Mericos family. Igsuon ni Ma'am Rosel Nadusa. Thank you, Ma'am Rosel, for working. Elder Chito ni Nicoino Maxima Granada. Grupo ng Inahans ko ng Panabang. Inang Irene Aguilar. Grupong Agaw Chupi. Salamat kaayo. With Maxima Granada Store of Public Gindulman, Public Market. Judel Galindis sa Rural Health Unit Garcia. Thank you, the Judel. Ramer Milibitangkor. Nay Abu Natasya, nasa apartments, grocery store, the walking store, kaubang tayo mawi sa Gimbuasco, Gindulman, akong igala, walain, dako ni gatabang sa negosyo. Ngano? Tungod kay doon na sa mga products nga iyang gibutang sa Altam, pero wa gida siya maningil, hangtod karon. I presume, tungod sa generosity aning Mildred, ingon siya, brother, ako na lang tabang puhunas imong negosyo. Salamat kayo. Nya bag-o pa lang gid mi dito sa ila. Salamat, bisita mis yang ginikanan na midi og kay dulo. Salamat ninyo. And also Animos of Binakot. Thank you also Vicky School, Ricky Jenny School akong kumparing Ricky. Emmanuel Alma School, Kagawad Lito ug Wilma Castulo. Kauban ning Kagawad Gudilia, Municipal Councilors of Gindulman. Tay Cruz in the School, akong pinalanggang pamilya of Gindulman. Usas mga haligi sad nato. Ang gibuhat na ning naiinday iyang mga anak iyang gipangayo og tabang for us, for his ministry. Mo ni rason, nabisan gikan pa mi og Negros Province nagmisyon mi. Niadto ko tungod kay iyang apo gibunyagan man, and I was invited to become a ninong. We were there. Tungod kay suod nako ning maong pamilya. Thank you so much. Then Bernal family, salamat. Kaya pag mi mag-ila ning Bernal, no. Cleope Robert Labadan. Wa sa mi magkita ani sa Bunga Ilaya ni. Burger Store, uban ni Tony Galbi ni Angel Sayuta. The Angel, thank you for working. And also Salisi family of Garcia, thank you. Edmundo Winilita Bilicario, Edmundo Claret, thank you. Yang rila na ay Transistor Radio, bring the gospel of Jesus Christ every day. With Johnny Marin Akdal, Foreign Trading sa LTO, Tagabunga Ilaya, salamat ninyo. Tagabunga Ilaya mani, pagpalain kayo. Philip Lungay, Estrella Cebu, Senrina Turalba, Perina Galamiton, a woman of miracle, Tony Flor Godilia, Mantisa Bamboo Shop sa Gyuang, and Jonich Tutorial sa musika, What Services Find Him at a Triumph Public Market, Casiano sa Dotarot, Binkins na Migraso, pamilya ng Inahan, and Mike Bombay Basar, dool sa Ronjic Rygoods, dool sa Altam Ligsunan, nagbaligya sa mga amplifier, TV Flat, Concert Panaton, TV Antina, Super Baron, Radio Portable, Megaphone, Trumpa, Microphone, Wireless, Microphone with Wire, Video Key, Water Dispenser, all kinds of appliances. Narani dool sa Altam Litsunan, tapad Silyakay, Bulkan Singsap nga kada adlaw nagpista, pero karon sila'y mamista kay ang hagna kada adlaw na pista. Mao nang matud pa nila pag mulayas ka, insured na imong tibok buwan sa Mayo. Mao na ang hagna dalang kayong pista. Will no ni kay nay nag-chat nako sa Facebook sa brother. Hapistan nyo diya. Inyong tanang baryo na pista, updated. Then Altam displays the following, our Altam Business Center. We will try to what we call retrieve our religious business. Tungod kay busy mong ko niya, ako na nang gistudihan how para maka-provide mis inyong gikinanglang nubinahan, kaya na may mga nubinahan niya, rosaryuhan niya, Biblia. I'm still studying. Tungod kay bugat kayong Biblia,
dadon from Cebu. Unya gamay ra kayo finansya. Sugot mo maligya ko Biblia, mahalo na ko, parang may bawis transportation ba? Ha? Kaya ka mangita, pero kabalo mo lisod kayong negosyo Biblia, bugat sa nga tanan nga Cebu pag ginapaliton together with some religious icons, and we'll try to retrieve it, to rehab it. We have groceries, pure coffee, not a pure tablia, to taste is to believe, and also we have Carolina Pan with RC Cola products, and we have different drinks, Cola, Pepsi. We have our snack center sa Alta Music Center, or else inyong necessities matagbuntag sa inyong kusina na ami. Ha? Just come doon ni sa tennis court hagna iskinita padung sa Lunoy, manang fine Altam Business Center. Nas na itlog maalat ni Jersam Beauty Edita sa kanigosyong ipangbutang diya. O gusto mong magbutang negosyo, mahalig dali o dili, kanang okay ra mo, able ang Altam ninyo. Basta mabutang lang diya, ma-display lang, okay kayo. Sabot lang mo sa atong mga trusted workers nato, si Sami ug si Ila, for your business. Kung gusto mong mubutang, ato mong tugutan, mubutang mo unsay gusto ninyo sa Altam Business Center, talk to them. Negosyo mo, tagaan ta mo lugar diya atong i-arrange. Ingana mi niya. Tingla lang ninyo, like Rose Guling Cookies, partner man nato na. Carolina, partner, wa mi magpuna na, laway ra. Pero updated man tayong gabayad nila tungod kinaaman tayong mga sinaligan. So ingana lang. Gusto ka ingana nga matang sa negosyo, consignment or partnership, visit Altam Business Center. Just iskinita. Ang iskinitang bibo kayo, believe me. Then we have also some products, saging saba, lakatantundan, although not regularly, kanagad man tas abot sa Altam Highland View Farm in Alicia, Nature's Beauty Hills. Sa research, ang lindot nga lugar makatambal sa mga masakiton. Munang Samdi Zamaw. For our ongoing development of Altam Highland View Farm, makadto mo sa pagdating ng tamang panahon. I encourage all of you, I invite all of you to come soon. Ayaw sa aron, kay kamulo pa ta. Para makakita mo among lugar ba sa Alicia niya, lahi ng konsepto. Tungod kay nga itong mga gipangpundar, gitaliwad ang mga tanom. Natay mga experiment nga mga tanom like mangosteen. And so far, na may mangosteen nga among napabuhi, ubay-ubay. And we're still experimenting how to grow mangosteen. Usa nas mga highlights nato na pine tree or pine tree, nakapabuhi niya na, nakapakulture niya na. Amo pang istadian unsaw namo na pag padaghan. Kay ako mag-uuma man ko, ganahan ko magsige research, magsige study. Right? Mao na siya ang naitabo dito. And we have also Altam Litson Manok, you're full in love at first bite. Kung di mo ma-inlove sa manok, okay ras tag-iya, injerkit. Narabay bagong lawyer nakon nga Kadorna sad. Niya akong staff, si Sami Kadorna iyang apelido. Kung di ma-inlove sa manok, aris tag-iya, okay ra. Okay ra kayo. Then, we have limpo, fried chicken. Ug muluto mi ulos baboy pato pabo limpo niya. Nag-practice mi ron, nagunaw mi how to produce Bisaya nga manok every weekend. Amo nang gistadihan ron unsa una para nga makaserve ninyo. Manang hopefully you will continue patronizing us. Atong limpo fried chicken kamulo pagitang adjust. Ato pang ipasagda ng atong mga workers nga mag-adjust ana tungod kay bag-o pa man sada. What are you waiting for? Altam is complete of all your needs. Kay muluto mi na may pabo, muntong pabo pato limpo ulo niya, limpo nga ibaligya gid mo
with fried chicken and lechon manok. Doon sa traffic light, doon sa pulis ng pananara diya, fine Altam. Thank you for believing, thank you for patronizing, thank you for supporting us. I need to tell you, kamong nagbayad sa San Miguel Cable Network in behalf of this network, kamong nag-donate sa Ministry ng Edsel, kamong nga nagpatronize sa Lagkaw Pudaos and the Boracay, tapan ng Global 1 Global 2 ni Taidin na Tinetan, kabalo mo, in purchasing, in paying, in donating, kuhaan nato na og gamay nga percentage para atong ihatag sa mga kapuspalad every month, kada buwan, natay mga outreaches and feeding sa mga eskwelahan. And we'll focus this year here in Agna, mo ng people of Agna at ang ininyo, ang presensya namo. We'll visit your different schools. Unang kamo na nagilom, gusto mo mo-appeal, testingin ninyo. There is what we call miracle in our foundation, serving the children and serving the people, because we want to concretize our preaching. Di lang kutubs dila, kundi sa gawa. Kahit isang bisis lang. Leviticus 22 ang makabo sa una in the Old Testament na ibahin. Right? Na ibahin. Ingana ang atong gi-practice. Nining atong ministeryo. Hopefully you will be with us. And I would like to recognize mga bisita nato, labi ng bisita Mercy Friend from Samal, Davao, nga bisita sa ni tayo Rosendo Narcisa atong pinalanggang pamilya of Tubodmar. Akong gipost tong among pictures tulo niya daghan na nag-likes. Labing couple nga oldest couple sa Agna, si Rosendo na og ni Sinay Narcisa. Thank you so much. Pagpalain kayo. Og sa tanang mga bisita, nagpista, happy pista na usok, ug asay pista ron, happy pista ninyo, nag-birthday, happy birthday. Tanan nga nagsolo ka na birthdays, Altam, again, is your business partner. Then, tanan nag-tune in, thank you, Andrade, thank you for following. Billy Motor Parts, thank you. Pat Douglas, thank you. Pagpalain, Sumailo Hardware, thank you. Thank you for your consideration. And also, DTV, thank you for tuning in. Monterrey, thank you. Painitan, Anisang Painitan, thank you. Mga parlo sa second floor, like Bamundi, thank you for tuning in. Then, Kipring for Naikura, Naipia, Bisping Ilimon, Pamilyang Bilgings, Ampo Family o Pangdan. Sa tanang nag-tune in sa mga public places like Pulis Dangpanan, thank you. Saliakay Bulacansap, thank you for tuning in. Including Altam Business, thank you. Ako gusto ko magpasalamat sa tanang nag-tune in. Pero bisag wa ko kakita ninyo, kita mang Ginoo sa unsay inyong gibuhat. Tanang mga pre-warriors, tanan nga nagplano mo tabang o kasal givers, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa offer ni Kristo about His body, about His blood, nga matod pa ni Kristo, kanaan ninyo kining akong lawas niya, inda akong dugo. Sa ingon, mabuhi mo. Doon ay argument sa baboy o manok. Kung kinsa lang duha ang mas grabe o contribution sa tao. Ingong manok, akong tanang itlog, akong gihatag. Moto yung argument, yung baboy, imo itlog. Ako, lawas, kinabuhi, ako yung ihatag, ihawon man ko. Pero ang manok, baya po, maihaw, no? Muna, ang manok, i-champion, kaya ang manok, maihaw, niya na pa itlog. Ang baboy, igo ra ihawon. Muna, ang imong manok, daog ko, champion ko, tungod kay dagan kong ika-contribute sa tao, pwede ko ibuwang, pwede ko himuon nga display, kana bang dekoratiba, dagan kay purpose ang manok. Whereas ang baboy, pakanon lang, tulog lang, ihawon. Munang, the argument ended sa usa ka conclusion nga ang chicken is the champion.
kay daghang siya og ika-serve diha sa katilingban. You know what? Ang tao, by principle, mailhan kung unsa siya sa diha nga muhatag siya. Kung ginagmay ra ni ginatagan nya, consistent ging ginagmay, makaingon ta nga vehicle ning tawana. Kung ang tao consistent nga manghatag, generous, consistent siya nga mutabang, makaingon ta nga kining tawana dako gini kasing-kasing. Right? Ingana ang atong barometro sa usa ka tawo, siyang quality within, the way he or she gives something, the way she or he shares something to anyone. Makaingon ta nga kining tawhana nindot ang disposition siyang kasing-kasing tungod sa iyang kamanggatagon, tungod sa iyang kamaluyon, tungod sa iyang efforts to help, to share, to serve. Now, how about Jesus Christ? Si Kristo, iyang kagalingon mismo, iyang gi-offer para kanato for our salvation. Unya, kining Kristo nga akong giwali was not contented in offering himself on the cross. Nga matod pa ni Lucifer, Jesus was defeated for his crucifixion on the cross. But Lucifer, although he is wise, intellectual, he has power, but you know what? Ang yawa mangingilag, pero believe me, according to Luhia, the first time nga ang yawa na ilad, when he permitted Jesus Christ to be crucified on the cross, ang yawa by nature mangingilad, liar, hilig kayo manglingla, deceptive ang yawa. Pero for the first time, ang yawa na ilad sa diyang iyang itubutan si Kristong ilansang. Why? Ephesians 2:14 upward, sa diyang si Kristo gilansang, the broken relationship of our ancestors toward our Almighty God was restored, and the two generations, Gentiles and the Jews, were reconciled. Nagkailuay, nahimong usa ka katawan, Ephesians chapter 2. Unya ang grasya mitibod sa krus, and heaven is open for all of us because of Jesus' death on the cross. Wa gid kabantay ang yawa na. Nalingla siya na. Imbis siya mo manglingla, na biktima siya, nalingla siya. Pero tingin niyang lipaya nga si Kristo lansang, iyang gi-induce, iyang gi-endorso, iyang gi-inspire ang mga tao nga ina ang kadagkuan nga ilansang siya, mato ang mga tao nga gisudlan niya or gi-possess niya, gisinggit ilansang siya. Pero kabalo mo, at the end, Satan learned something, that he was deceived, na unay siya sa kalingong tari, kang iyang gituan, abi niyag daog siya, kay si Kristo is defeated according to his perception, because Jesus was hung on the cross. Ang tinuod ay, the crucifixion of Jesus Christ on the cross brought blessings, miracles, opening in the kingdom of God, brought salvation to mankind. You know what? The scenario is the same also even in our daily journey. That there are people around us na nakakita nato as defeated losers, luita, nagpiti sa toward us like what Satan felt toward Jesus Christ na sa luya ni mo Jesus, no? Pildi ka, lansang ka, luya ni mo, no? Gisakit ka. That was the conversation of Jesus Christ and the Satan. Di na nato makita, pero kabalo ko, Satan talk to Jesus Christ, invisibly. Misa Jesus tanawa ra, pildi ka, tanawa ron, lansang na kao niya yung Kristo, sigdi lang, okay ra na. Kaya wa maging mutugas Kristo nga Satanas, pildi ka pag malansang ko, kay may yung ang yawa, mapildi rin kung malansang ka Jesus Christ. Di na lang kanako ipadayog palansang, kay katong nagpalansang mga dautan man to, nabagi magpalansang buutan, ilansang ka, patyon ka, buutan di ka, dili. Pero Jesus Christ humbly accepted
those what he called kind of death nga ginansang siya for our salvation. Pero inyong yawa, pildi ka na ako, pilding inyong Ginoo, pildi. Usay, ang mga tao sa palibot nato, pag mag-antos ta, magkasakit ta, magka-troubles ta, magka-problema ta, magka-utang-utang ta, nauna nila, pildi ka, luoy ka. Yung mga tao nga na, ilang panon nato. Pero, believe me, Ingon mas Pedro, 1 Peter 4:2, bulahan ka kung nag-antos ka like Jesus Christ. Kaya nakaambit kasi ang kasakit, manang kamong nag-antos ron, na sakit, problema, pagsulay, bulahan daw ka, ingos Pedro. According to the scriptures, kaya nakaambit ka sa kasakit ni Kristo, and you will grow internally in your characters, in your attitudes, and the virtues will grow within you. Maunang si Kristo di ay siyang kamatayon sa krus, kadaugan to. In other words, ang ato makasakit pagsulay, kadaugan na. Pero parang Lucifer, pildi si Jesus Christ. Pero nailad siya. Ang iya diyang gituang kadaugan, kapildihan niya, kayang kalibutan na luwas tungod ni Jesus Christ. Now, why I'm sharing to you these things? Listen to me. Jesus was not contented in crucifying himself on the cross voluntarily. Kay matod pa sa John 15, ningon si Kristo, ang tinuod na higala, andam, itugyan ang iyang kagalingon sa iyang higala to prove his, what he called, love to a certain friend. And because Jesus died for all of us, therefore, Jesus is our true friend. Sa tinutong higala, nagpakamatay siya. Pero Jesus Christ was not contented for what He had done for us. That's the reason why during the Last Supper, listen to me, He instituted the Eucharist. For what reason? In John chapter 13, katong giugasan ni Kristo mga tiil sa mga apostoles, tungod kay di siya kontento nga nakaserve siya being crucified on the cross, where the grace flows, the gate of heaven was open, the broken relationship was reconciled, the two generations became one. Jesus was not contented for his effort, for his decision to die for us. Ingon siya, di pa ko kontento magpalansang. Tukuron ko ang santos ng Eucharistia during the Last Supper, kay gusto ko ng unsa kong efforts para sa tao, akong ipadayon. Kay tanawan ninyo, ang nityos Ginoo. God, Jesus Christ, is consistent for His efforts for us. Consistent siya. Persistent siya. Nagpalansang siya, di pa sa kontento, yun sa magtukod kong Eucharistia. Aron, nga inyo kung ikakuyo matagadlaw. Diya sa panog bino, ako na. Kaya niya, kanaaning akong lawas, imda kong dugo, ako na. Ngano, one thing nga gustong ipaabot ni Kristo for all of us, nga dili sa gustong masiparit gikan sa tao, di sa gustong malayo gikan sa tao. And you know what? The truth is, ikaw raman ang gusto magpalayo niya. Sa una, I agree, Isaiah 59, ang sala makapalayo. Categorically, maybe, pero I found out when I studied theology, the reason ang tao nalayo, dili tungod sa sala. Pero categorically, please don't get me wrong, ako na i-reconcile niyo, ang sala, according to 1 John 3:4, ang sala may pagbuhat o salaod supak sa unsay lagda. Unya ingos prophet Isaiah, ang sala mo'y nagpalayo nato sa Ginoo, ingong gali siya ang Dios nagpalit nato. Pero I need to correct that it is not true. Pero di gyapon na sayo tungod kay pwede man ang Ginoo has what he called a big distance between man and him, to him, toward him, between him, sa panahon nga judgment na kanang finally na ba? Like Matthew 25, yung si Kristo, kamong mga kanding layas mo la, impyerno mo. Meaning, doon ay separation. Pero as long as buhi ka, nya na kay sala, dili na maoy nakapasiparit ni mo sa Ginoo ang imong sala. Please don't get me wrong. I need to reconcile this. Your will, imong decision, nga di na ka magbago, mao na hinungdan, ngano nga nasiparit ka sa Ginoo. Your will. Because you have no will already, you have no desire already. You have no what he called feeling already to be with God. Although God wants to be with us.
Kanami mga tao nga bisan dagagsala, nakahimog kalapasan, still they are with God. Why? Because of their decision, because of their desire, because of their will within to repent, to reconcile, to come back to God, to be with God, no matter what. Meaning, my point is like this, ang makaimpito sa tao, dili ang sala. Ang makaimpito sa tao, ang desisyon sa tao, nga di na magbago. Kaya wag mo sala, nga di mapasaylo, liyukan itin, bisag unsa nakapuwaso, simple ras Ginoo. Makalitok lang, Lord, thank you, and forgive me. Yung Ginoo, yes, Lord, yes, yes, anak. Then, ang tao may yung, yes, Lord, thank you for that forgiveness. Labi na for us Catholic believers. Ecclesiastes 5:6, madto ra tag kumbisalan, tanang sala nato, bisag unsa kadako, pasayloon. Now, kung na kay sala, unya di ka mo adto kumbisalan, wa jud kay decision ba nga may kaglo, sorry, wag ka, di ka. Because you don't want to come to God, you don't want to be with God. Then, do you think that you will be saved? I don't think so. I'm not judging you. Pero ang concept na ko mao ni, ang sala, yes, categorically, mao ni ang inungdan nga ang Ginoo masakitan. Pero ang tao mismo nga maoy makasasala pag di na mo decide nga mag-inulsol, magbag-o, mobalik sa Ginoo, kana mo hinungdan na impierno na or maimpierno ang maong tao. Nakuha ninyo akong point? Kana bang ato bang desire bang wa na? Wa na katay plano pang mobalik sa Ginoo, magbag-o, magrepent, mga lagad niya. Wa na, totally. Mo is sins against the Holy Spirit, Matthew 2:32. Sala nga di mapasaylo. Kaya nga wa naman ka-desire nga magbago, magrepent, hardening of hearts, kining maong konsepto. Pero bisan pas imo mga sala, bisag dagko na niya, willing kang ma-attach sa Ginoo, magbago, ma-reconcile ka sa Ginoo, magrepent, di kaniya isalikway. Ngano? Kalipay sa Ginoo nga naa siya kanunay nimo. Kalipay sa Ginoo nga mag-uban mo. Ang Ginoo dako kayo desire to be with us. Proof the Eucharist is the daily presence of Jesus Christ on this planet Earth. But you know what? I am hurt every time I saw few people coming to the Eucharist when this is celebrated at sitio, kapilya, barrio, wherever. Gamay rin mo tangbong. Kay kuna ay pista ang tao adto unas la misa. Imbis sa misa. Sakitan ko magtanaw tungod kay they don't know the real reason why Jesus Christ is brought diha sa sitio, kapilya, barrio, tungod kay ang pari knew already nga gusto si Kristo nga maduol diha sa tao. Ang Diyos kanunay naghimog lakang to come closer to us, pero there are many times nga kita are walking backwardly, are keeping away in a distance. Ang Diyos nag-effort nga maduol sa tao, pero ang tao walay ka-effort nga magpaduol sa Ginoo. Ani mo sakay ang prinsipyo ni San Agustino Pipo, God has nothing to do to your salvation if you will not help your salvation, if you will not help yourself to be saved. Manigiwan ni Agustino Pipo, ang Diyos way mahimo sa tao nga dili mo tabang siyang kaugalingon. Ingani kadako ang gugmas Ginoo. Di sa kontento nagparansang siya, hinaog siya, niya nakiguban nato diya sa Eucharistia. Ngano? Kay gusto siya di by day kauban nato siya. Gusto siya nga kada adlaw attached ta niya. Gusto niya nga kada adlaw naa siya sa ato. Nga kasing-kasing sa katilingban natong gipuy-an naa siya. Journeying with us like Luke 24, two disciples going to Emmaus, journeying with pains in their hearts, with disappointments, with all frustrations, depressions. Jesus was with them, accompanying with them, going to Emmaus. And later on, these two disciples realized that it was Jesus Christ accompanied with them. This scenario, believe me, is the same to the concept na si Kristo gusto nga sa atong every journey na sa kuyog nato. Do you remember the footprints in the sand?
nga ang usa ka tawo gipadamguhan sa malipayon siya si Kristo siya nagduwa di adaptis baybayon. Na ba may baybayon i-offer? Nindot kayo na nga lugar. In the dream, you know what? Nagagwaay si Kristo ug ang maong tao. Kita sa upat katunog apan sa diha nga giagian sa unos kasakit pagsulay nahibulong ang maong tao during his dream ngano nga duha na lang katunog. Then when they meet with Jesus Christ, yang gingnan Jesus Christ, sa diha nga nagmalipayon ko, diha ka upat katunog, imong duha akong duha, karon nga nagantos ko, nagkasakit ko, nakoy problema, anong duha ra man na hain ka. Then Jesus replied, answered to this man, mayon siya, my dear precious child, tinuod sa panahos imong kalipay nagduwa-duwa ta ato ng tunog, imong duha akong duha. Karon sa panahos imong kasakit, sa panahos imong kagulanan, sa panahon sa imong depression, duha ra ka tunog. Ang tinuod ana anak, di na imong tunog ako ana, kay karong panahon na gikugos ti ka. Kauban ko dimo. In other words, Jesus proposed, Jesus convinced this man nga mingon si Kristo, anak, precious child, diha ko sa imong kalipay hangtod karon sa imong mga kasakitan. Mao ni Dios nga kung giwali. Dili mo buwag sa tao, bisan pa ug unsa ka makasasala. Your sins cannot decrease His love. Your sins cannot decrease His mercy. Your being sinfulness, your mistakes, limitations, shortcomings cannot hold your God to come closer to you. Believe me, this is my theology. And I am entitled to propose this publicly. Nang imong sala, limitations, shortcomings, di na makahold sa Ginoo nga di mo duol nimo. Kay ming Ginoo, anak, bisag pag-unsa ka kahugaw, bisag unsa ka makasasala, gusto ko mo duol nimo. And you know what? This is the truth. My dear people, tungod kay ang tao walay lain nga kadangpan gawas sa Ginoo sa panahon sa iyang mga kasalanan. Ang Ginoo is persistent, consistent nga duol nato sa tan-aw niya nga kita hugaw, pero kabalo mo because we are grounded by wrong beliefs na push lang nagbasa, maligo na lang, push lang nakatuna, nakalapok mo tuna na lang. Munang uban kabantay mo, alagad simbahan mo undang. Kaya siya, di ko worth eh. Please, naanta ko'y gustong i-share ninyo about one of the teachings of the church nga ako mismo. Medyo, please, don't get me wrong, nga para na ako, it's awkward. Narabay na naon na ito mga alagad simbahan, pero di na nako ni-share, kaya inyo kung ma-misunderstood, ma-misinterpreted din yung akong point. Pero, ingan akong logic, simple lang. Kung ugaw ka, makasasa ka, kinsa may mong gikinanglan, di ba Diyos? Now, kung ang utok nimo i-govern aning wrong belief and principle, nga adik kung dos Ginoo kay mauwaw ko, di ba? Mao man atong una-una, pag makasasa ta, hugaw ta, dautan ta, mauwaw ta sa Ginoo. Kana bitang bana makasasa asawa kay mauwaw masasawa. Ang asawa ta mauwaw sa bana kun nasi sala, guilt feelings ba? Oras makasakas imong amo, mauwaw ka. Unya, kabalo mo we're grounded to this kind of thought, kind of thinking, kind of mentality. Nga sa atong pagka makasasala, uratag mawas Ginoo. Pero kabaw mo unsay versus Ginoo sa anak. Anak, listen to me. Ayaw tan kauwaw nako kung makasasa ka. Ayaw. Kay ngano unsay versus Ginoo? Yung Ginoo, ang imong sala anak, ang imong kasalanan, ang imong kadautan ron, ako nakita nimo. Di man na makapugong nako sa kong desire nga gusto kong naani mo, gusto kong makiguban nimo, gusto kong ma-attach nimo. Mabitan na Eucharistia is the concrete evidence proof sa balaod pasyuta. Gusto man ang kortig ebidensya, ako mo ingon ninyo. Ang Eucharistia is the living evidence proof sa decision sa Ginoo nga gusto makigkuyog nato in our journey every day, despite in spite sa atong sinfulness. Meaning, it's a wrong belief, it's a wrong thinking, it's a wrong mentality kung mo kay nakaisala magpalayo ka sa Ginoo. You got me? Mali gid na nga prinsipyo.
imbis modul kag samot sa Ginoo kay nakay sala, ang mentality suban, di ko mauwa ko sa Ginoo, brother, di na ko mga lagad. Ano? Makasasa mo ko. Nga, himo rin ang una-una. Ako bitaw, makasama ko, ngalagan mo ko, nagwali mo ko. Kay kun, himo na ko nga thinking like that, if I am believing like that, if I have the same mentality with these people around us, nga kung makasasa ka, magpalit ka sa Ginoo, kay nauwaw ka, susdugan ako ni undag wali. Kay para na ako, digil ko ang ngayan, hugaw ko, makasasa ko. I am not worthy, but God qualifies me to do this. This is what I believe. No one is qualified, but God qualifies us for whatever we do on this earth. Now, ako, ingani akong prinsipyo, di ko mutuo, nga kumo kay makasasa ka, dapat magpalayo ka kay di katakos. Mali gina. Kinamalian. Imbis makasasa ka, magpaduol ka sa bot. Lord, makasasa ko, Lord, please. Nasabdan ninyo ang point? Kay kasagaran na to is grounded with this wrong mentality. Kay ingon sila, makasasa mo ko, brother. Magpalayo ko, undang ko pangalagad, brother. Kay di ko ngayon, makasasa ko, hugaw ko. Kadungog ko na. Unya karon ko, ingana po na akong prinsipyo nga, undang ko, gwali, ingon ko, brother, undang magwali. Makasasa ko. Ingon si John F. Kennedy, President of America, before he died, before he was assassinated, ingon siya, if not na when, if not you, who? Kung dili karon karusa, kung dili ikaw kinsa. Kabalo mo sa una na ko, di ko angay magwali. Ako ginanginauna ko lami undang no. Kundi mo ko angayan, pero nauna po nako og di ko magwali kinsa, og di karon karusa. Ya karusa ka ko mahimong angayan. Na I'm struggling every day. Living on this planet where everything is here. Good things, evil things. Natanan. I am not exempted sa unsay mga panghitabo ning kalibutan. I'm here, living, struggling, kicking, fighting. Ingani akong prinsipyo. Hopefully masabtan ninyo. Makasasaka, dautan ka, na kay mga tinaguas kinabuhi. Unsa may imong gusto, magpalayo ka, mali ka. Di na ka musimba. Di na ka moduol sa Ginoo kay kumo makasasaka, sayop ka. Mali gina. Di gyud ko ana uyon. Imbis na nginanglan ka sa Ginoo kay makasasaka. Therefore, come closer. Double your efforts. Work out in order you will become closer to God. Because God has a decision already to be with us whoever you are. No matter unsa ka. Dili kayong Ginoo makiguban ako ninyo, buutan mo dili magpalayo ko ninyo. That's a lie. It's a wrong belief. God is with us whoever you are. Either good you are or not, either buutan kag dili, na siya accompanying with us. Iyan ang desisyon. Pero nga itong wrong belief, ang Ginoo ni uban ako ron kay buutan man ko, wa mo ko'y sala. Nabugitang ko'y sala. Naningkamot man ko. Yes, dapat maningkamot ka. Yang mataw nga nakay himog sala, naghimog atraso. They're living in sin, Lord. Layo ka na ako, Lord. Kaya makasasako, yung Ginoo anak, maligid ka. Mali. Bisag kinsa ka, buutan ka pa na sa uban og dili na ako uban nimo. Desisyon ako na. Meaning imo atraso, mga sala kalapasan, cannot hold, cannot block the decision of God to be with you. You got my point? Mo nang kita nga naisala, naghimog kalapasan, naghimog atraso, daghang limitation, shortcomings. I am encouraging all of you. Ayaw gid mong palayos Ginoo. Ayaw mong bitaw sa Ginoo. Siya ang inyong gikinahanglan. It's a lie nga mauwaw ta niya. It's a lie nga magpalayot ta niya kadi tatakosos. Wrong gina. Wrong. Please, don't get me wrong. Wrong na nga theology. Magpalayo ka kadi katakos. I never heard that in our further studies. Ang akong gituan nga teolohiya, damor kang naghimog sala, nanginanglan ka damor sa Ginoo. Kay siya lamang ug way lain nga makatabang nimo, musabot nimo, anda mo pasaylo nimo, anda mo bag-o nimo, anda mo hatag nimo chance. Ayaw tuo sa prinsipyo sa tao nga kung makasasa ka, wa kay angay mo duos Ginoo. Mo nang ikaw makasasa, dapat mo simba ka. Ikaw makasasa, dapat maminaw kang idsel. Kung ikaw makasasala, damor kang mangdiniyos.
ikaw nga makasasala damor ka mga lagad sa Dios kay way lain kang kadangpan ug kinahanglan kundi dili siya lamang way lain siya lamang. Munang I am calling the attention of all sinners like me. I'm not exempted. We need God. Imong kasalanan, imong kapalpakan, imong kauyangan di na makapabugto sa imong rasos Ginoo, dili na makapahold niya nga di siya muduol nimo. That's the reason why He is with us through the Eucharist, because the message of that, even si Kristo, I invite all of you, whoever you are, to come closer to me. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for joining with us today. I pray ngayon tang makita niyo kagalingon nga you are grounded in this wrong belief. Imbis makasasata nang inanglan tas Ginoo, palayo na noon, samot padol niya kinaliday may adlaw rang mabago ka. Ayaw katulad mo silingam dyan, Ginoo ka, simba-simba ka, makasaka. Ayaw patuwa na, mali na, ina. Imbes dapat kumang Ginoo, kay makasasa ko. Kung itubag na tama. Right? Unang ako, nagtuo. Nga mali ning tiluya nga, ang mga tao lamang angayan. In fact, church is not made for the saints. Church is made for the sinners. Right? I heard that. Meaning, ang mga tao makasasala dapat mag-efforts nga moduol sa mots Ginoo kay ang Ginoo mo ilang gikinahanglan. Dili kay grounded kas belief na ikaw angayan ka moduol sa Ginoo mga lagad kay buutan man ka. Mali na. Unang ako nagampo nakita sa atong mga kauyangan, di ta na makababag nato nga mosamutag pa sa Ginoo kay siya lamang ang makabag-o nato. Makapausap nato, makapatransform nato. Ug siya lamang ang mo desisyon nga angay kag langit ug dili ang imong isikataho. Dili mong silingan, dili ka bas pamilya. Mo na bisan makasasaka and somebody criticizes you, imo impierno gyapon ka. Do not mind. Because they are not the real judge. Our real judge is God. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favor, surprises to come down in Jesus' name with the Holy Spirit sa pagampos langit ng inahan, Mama Maria. Sansaman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been parted to it. God loves you.